Puntahan natin ang isa pa sa mga lugar na nagtaas ng kanilang ng state of calamity, no? So puntahan natin si Denise Valdez Sancho nang mag-uulat naman po mula sa Maynila. Denise, kamusta diyan? Hi, Denise. Vicky, Jovi, more than an hour na simula nung mag-anunsyo ng state of calamity dito sa Maynila, ayon nga yan sa approved resolution ng Manila City Council through the request of Manila Mayor Isko Moreno para nga daw mas mapabilis yung paglalaan ng pondo at pagtulong sa mga residente ng Maynila. Isa na dyan, syempre, no, yung mga binigyan ng tulong para sa evacuation centers tulad ng nabisita natin kanina sa may HV Atienza Elementary School sa may Baseco area, kung saan as of 3 p.m. no, merong 215 families na lumikas mula sa Baseco, 900 or 908 individuals yan. So, bukod dyan, no, yung ulan naman dito, kung sisilipin natin na dito sa Rizal Avenue area, mas kumalma na. No? Kaya naman yung paligid o yung mga kalsada dito sa Maynila, mas passable na. Yan din naman yung inassure kanina ni Manila Mayor Isko Moreno na passable na nga lahat ng lugar sa Maynila. Pero yung sa Taft Avenue nga nung binisita kanina para sa declogging operations ng alkalde, nasa gutter deep level pa. At kanina, tulad nga na nabanggit ko, nagkaroon ng declogging operations bilang isa sa mga temporary solutions sa pagbahang nangyayari sa Maynila na ayon sa kanila, tuloy-tuloy daw para nga maibsan yung problema sa pagbaha. City Jovi. Okay. Oo. Maraming salamat sa iyong report. Denise Valdez Sancho, nandun po siya sa Manila.